Dumako tayo dito mga bossing. Naku po, mukhang hindi mapapalitan ang speaker mga kababayan. Kasi sa nakikita ho natin, ayan yung mga congressman. Sila JJ Suarez. Di ho ba? Yung mga nakabalik po na mga congressman, ito ang sinasabi nila. Paano mo papalitan to? Kung napakarami pong congressman ang bumoboto, ilan lang po ba ang congressman sa ating bansa, mga bossing? 330 kung di ho ako nagkakamali. 330, humigit kumulang. Kung ito pong sinasabi ni Congressman Alonto Adyong, mga kababayan, 280 na ang sigurado na boboto kay Martin Romualdez para makabalik po sa pagiging House Speaker, malabo na talaga. No? Ako, para po sa pagiging House Speaker, mga kababayan, yung galawan po ng buong Senado, gusto ko. Ng Kongreso, Senado, putragis na yun. Walang may gusto ngayon sa Senado, no? Yung galawan po ng Kongreso ngayon, mga kababayan, gusto ko ho. Bakit to? Madaming nasisiwalat Madaming nakikita no? Madaming mga iniimbestigahan ngayon. Yung mga nawawalang pondo, yung mga EJK, lahat po. 'Di ba? Naakala natin, okay yun Ayos pala yung dati yung pala merong mga magnetic lifter, merong mga Mary Grace Piatos, talagang nagtatrabaho po, mga kababayan. 'Di ba? Syempre, kapag nagtatrabaho po yung mga congressman, panigurado ang leader ay magaling din maayos. Pero, syempre, hindi po natin maiiwasan na merong mga taong galit po kay Martin Romualdez. Bakit ikaw ba naman? No? Matanong ka about sa mga confidential funds at kung saan-saan pa? Biruin mo ba naman, nung panahon ng ang dating Pangulong Duterte ay presidente, walang tanong-tanong, hindi sila natatanong, hindi sila sanay sa mga ganyan tanungan. Tapos mabibigla ka pag iba na ang presidente, biglang eto na, kailangan nyo nang ipaliwanag kung saan nyo ginagastos yung pondo na hinihingi ninyo, lalo na confidential funds. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Carmen Lee, si Pulong, speaker, gagawa ng pera at ibubulsa. Iyon pa nga ang sinasabi ng Vice Presidente. No? Kinukumbinsiyo, mga kababayan, si Pulong, no? Na maging House Speaker. Sabi po nung iba, hindi pwedeng maging House Speaker si Pulong. Kasi daw mga kababayan, lagi daw pong absent sa Kongreso. Kapag ikaw House Speaker, ang kailangan active ka dyan at alam mo lahat ng nangyayari. Di po ba? Para kumikilos lahat. Paano kung lagi kang absent dyan? Paano mo matututukan yung problema? Paano mo matututukan yung mga kailangang ayusin? Tapos makikita ho natin, mananaksak doon sa beer house. Di ba? Kung mas madalas sa beer house, si Pulong, mga kababayan, tingin ko mas okay kung beer house speaker na lang po. Mas okay pa. Kung papalitan, tapos unang-una, papayag ba yung 280 na congressman na si Pulong ang kanilang iboto? Baka malabo mga bossing. Bakit po? Ngayon, halos palalim ng palalim po yung mga nakikita nila at nahahalughog nila na kabulastogan di umano sa Vice Presidente. Tapos makita mo pa ang Vice Presidente ayaw magpaliwanag. Di ba? Tsaka ito talagang sinisigurado na mapapanagot po kung sino yung mga dapat mapanagot po. Sabi ni Jonali Obiena, ipakita muna dapat ni Pulong yung tattoo sa likod niya bago siya mag-House Speaker. Basahin ko to We have already 280 plus signatures
supporting Speaker Martin Romualdez to be our Speaker in the 20th Congress. Naku, mangangati na naman ng ulo ni Inday Sara Duterte dito. Si Roque, ganun din, no? Eh, ang mga yan ho, mga bossing, sigaw ng sigaw. Oh, nangarap maging presidente daw. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pero tayo hong mga nakatutok po sa politika ng Pilipinas, ni wala ho tayong naririnig na tatakbo si Martin Romualdez bilang presidente. Wala ho. Ang panay lang ho nating naririnig na nagbabanggit po ay ang kampo ni Inday Sara Duterte, si Roque. Ang napapansin ko lang ho dito, mga kababayan, pagkilos, paggawa, at eto pa, ang pinupuna nila kay Martin Romualdez ho, mga kababayan, yung mga ayuda. Bigay daw ho ng bigay ng ayuda. Yung mga ganyan naman po, mga kababayan, may tamang proseso na naman daw po silang ginagawa. At hindi ho nila kinakailayon, mga bossing. Tamang proseso naman ang kanilang sinusunod. Nagtataka lang ho ako dito sa mga DDS, lalo na sila Bato de la Rosa, sila Bungo. Oh, kung sumisita sila dyan, ang kakapal naman ng mukha ninyo. Di ba? Nung kayo ang namimigay ng AIX, AKAP, o TUPAD, etc., ayuda, ang gusto nyong ipamukha sa mamamayang Pilipino, kayo ay mababait. Pero kapag ka ibang tao na ang nagpapamigay ng tulong, aba, corruption na ang gusto nyo ipamukha sa mamamayang Pilipino. Ibang klase naman kayo. Di ba? Oh, pag sila, mga bossing, sa tambak yung mga pagmumukha nila sa mga tarpaulin. Oh, si Bungo, si Bato. Di po ba? Tapos pag iba na ho ang gumagawa, nako, pagmumukhay nila na masama yung taong namimigay ng tulong sa mga kababayan natin. Sabi ni Mati Adam, gustuhin kong maging sunod na presidente si Speaker Martin Romualdez kaysa kay Sara Cumao na magnanakaw dahil magiging probinsya ng China ang Pilipinas. Sabi ni Mati Adam. Marcelo Willie ng Angat, Bulacan. Ngayon ho, alisin ko na ho ito, mga kababayan. Ayan ho, tingin ko, panigurado po, biruin mo, 280 ha, yung nakasuporta na siguradong makakabalik si Martin Romualdez. Ilan na lang po ang matitira, mga boss chief amo sir, doon sa kung sino man, yung mga makakalaban, tapwe o 50. Kahit masolo ng isang tao yun, mukhang tambakol pa din po sa 280. Sabi ni Sir Archie Beroya, sinisilip nila ayuda. Gawain nila kasi na may mailalagay sa bulsa nila pag may ayuda. Pag sila ang namimigay, magagaling sila, mababait sila, matitino sila. Pero kapag iba na po ang magbibigay ng mga tulong, nako, corruption na daw po ang ginagawa, mga kababayan. Tignan mo naman yung mga tao na yan. Kaya unti-unti pong nababawasan yung kanilang mga suporta, mga boss